kung sa isang tahimik na ilog may nakatagong panganib. Tahimik ang paligid, wala kang maririnig kundi ang banayad na agos ng tubig at ang paulit-ulit na tunog ng mga kuliglig. Pero sa ilalim ng malamig na tubig, may gumagalaw. Hindi isda, hindi buhaya, hindi rin tao. Isang nilalang na mahaba ang katawan, parang ahas. Ang ulo ay kahawig ng kabayo, puno ng makintab na kaliskis, may buntot na parang isda, at ang mga mata, nakakakilabot na kulay berde, parang ilaw sa dilim. Isipin mo to, kapag hinila ka niya pababa sa ilog, hindi ka lang malulunod. Kakainin niya ang utak mo, iiwan ang katawan mong nakalutang, walang muka, butas, ang bungo. Ang tawag sa kanya ay Ma'am Lambo. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko. Or pwede ring nasa description box. Meron din tayong subreddit. Also, don't forget to like, subscribe, and tap the notification bell for more updates. Sa Zulu at Xhosa mythology ng South Africa, si Ma'am Lambo ay isang misteryosong nilalang ng tubig. May ilan na nagsasabing isa siyang diyosa ng kayamanan at kapangyarihan. Sa iba naman, isa siyang halimaw na nagdadala ng kamatayan. Ang pangalan niyang Ma'am Lambo ay hango sa salitang Zulu para sa ilog. Pero hindi lang basta anyang tubig ang sinasagisag niya, kundi pati ang mga lihim sa kailaliman nito. Ayon sa myth, mahaba ang kanyang katawan, 20 meters long. Mayroong ulo ng kabayo, katawan ng ahas, buntot ng isda, at ang balat niya puno ng kaliskis na kumikislap sa dilim. Pero ang pinakakinatatakutan ay ang kanyang mga matang kulay berde na tila sumusunog sa inyong kaluluwa kapag siya ay tumitig. Noong 1997, sa Mazandlava River sa Eastern Cape ng South Africa, sunod-sunod ang natagpuang bangkay sa ilog, lumulutang, nakalubog o nakasabit sa mga damo. 7 taong namatay, lahat sila para-pareho ang sinapit. Wasak ang muka, walang mata, butas ang bungo. Ayon sa mga residente, hindi ito aksidente, hindi simpleng pagkalunod. Para bang namimili siya ng kung anong bahagi ng katawan ang gusto niyang kainin? Dahil dito, kumalat ang takot. Ang tawag nila sa nilalang ay the brain sucker. Isang mangingisda, si Sifo Ndlovu, nagkukwento na habang nangingisda siya malapit sa Lubaleko Village, may napansin siyang kakaibang ilaw sa tubig. Ito ay berde at gumagalaw. Unay, inakala niya yung reflection lang ng buwan, pero lumapit ito. Sa ilalim ng tubig, sumulpot ang isang ulo ng kabayo. May berdeng matang kumikislap. He claimed that the creature's glowing eyes seemed to stare into his soul. Tumakbo siya at hindi na lumingon pa. Mula noon, hindi na siya muling lumapit sa ilog. Isang hapon naman, si Nomsa ay naglalaba kasama ang iba pang kababaihan sa mababaw na bahagi ng ilog. Bigla na lang nakita ang isang mahabang nilalang. May kaliskis, may leeg na parang ahas at may ikling paa. Bigla itong naglabas ng parang hissing sound. Matinis. Nagsitakbuhan sila. Ilang sandali lang, may nakita si Nomsa na patay na lalaki sa tubig. Hindi nila makilala. Sirang-sira ang muka, butas ang leeg. Nireport nila ito pero hindi naniniwala ang mga pulis sa nakita nilang halimaw. Isang gabi habang naliligo sa ilog si Thabo, ay biglang bumagyo. May kidlat. At sa gitna ng ilog may nakita siyang bagay na kumikislap. Parang ilaw sa ilalim ng tubig. Biglang sumulpot ang isang nilalang. May ulo ng kabayo. Tila susunggaban siya. Agad siyang tumakbo paakyat ng pampang, humihingal. Inireport niya at ng mga kaibigan ang nakita sa pulis. Pero sabi ng mga opisyal, wala lamang iyon. Para sa mga lokal, malinaw ang sagot. Tuwing may bagyo, dumadalaw si Ma'am Lambo. Noong April 29, 1997, during a legislative meeting in Bisho, mismong si Agriculture Minister Ezra Siguela ang nagsalita. May halimaw sa ilog, kalahating isda, kalahating kabayo, at posibleng may kinalaman sa mga kamatayan ng ibang residente. Plano nilang magpadala ng armadong tagabantay para hanapin ito. Umabot ito sa balita, pero sa huli, walang paghahanap ang natuloy.
Dahil sa mga insidente at kwento ng mga residente, ang buong baryo ay halos hindi na lumalapit sa ilog. Bawal na ang mga bata na maglaro sa tubig. Wala nang nangingisda tuwing gabi. Ang mga matatanda ay nagsisindi ng insenso sa tabing ilog. May mga nag-aalay ng pagkain, ang iba ay nagdarasal. Humihiling na huwag silang galawin ni Ma'am Lambo. Pero kahit anong dasal at pag-aalay, may mga katawan pa rin natatagpuan at palaging pareho ang sinapit. Wala nang muka. Habang ang mga forensic experts may pilit na nagbibigay ng natural na paliwanag tulad ng pagkalunod, predation ng hayop sa katawan o hallucination, marami pa rin ang naniniwala na may halimaw sa ilog. Pero para sa mga taga-baryo, may mali eh. Bakit utak lang ang nawawala? Bakit parang malinis ang pagkapinsala? Kung hayop lang ang kumain, hindi ba dapat wasak-wasak ang buong katawan? May mga nagsasabing baka si Ma'am Lambo ay isang simbolo ng babala, representation ng mga panganib sa paligid. Pero sa mga lokal, hindi siya simbolo lang. Isa siyang nilalang, isa siyang halimaw. Ngayon isipin mo kung nasa South Africa ka, tahimik ang gabi, sa di kalayuan may ilog, at sa ilalim nito, may berdeng liwanag na kumikislap. Lalapit ka ba o tatakbo? At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Para siyang crocodile. Pero may kabayo daw eh. Mukhang kabayo daw. So, baka hindi siya crocodile. Hindi ko din alam. Hindi tayo sigurado dyan. Pero mostly, no, yung mga creatures from other countries, parang mukhang mas mukha silang mga animals or hayop. Mga sa atin kasi hindi eh. Imaginein mo, putol yung katawan. Yung sa mga sa atin, putol yung katawan. Sa Malaysia ba yon? Yung ulo lang siya? Or Japan? Basta yung ulo lang siya. Diba? I'll see you guys tomorrow. Bye-bye!